Sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kaya sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes at ngayon ay kapistahan ni San Juan Evangelista. Ngayong araw na ito, 2 araw pa lamang nakapaloob sa oktaba ng Kapaskuhan, pinapakita sa atin ang kwentong nangyari sa pinaglibingan kay Jesus. Si Pedro at Juan ay dumating sa nakabukas na libingan. Wala na si Jesus doon. Nakita lang nila ang damit na ginamit sa libing ni Jesus. Wala na si Jesus. Anong nangyari? Ang mga damit na ginamit ni Jesus ay nanatili dito sa mundong ito. Hindi sila kailangan kung nasaan at sa kung ano ang kalagayan ni Jesus. Sa pagtawid, mayroong iiwanan na hindi kailangan sa patutunguhan. Nakita ni Juan ang mga naiwan na ito. Mga palatandaan na totoo ang sinabi sa kanila ni Jesus at siya'y naniwala. Ito ang nagtulak sa kanya sa susunod na hakbang na magkaroon ng bagong pananaw. Daig ang kamatayan, tumawid mula sa libingan. Na ang kamatayan ay napagwagyan na. Wala sa kamatayan ang huling halakhak. Katulad ng mga pastol nung Pasko, nang makita nila ang sanggol na si Jesus sa sabsaban,
Katulad ng sinabi sa kanila ng anghel, habang sila'y nasa pastulan, agad silang naniwala at umuwing masaya at nagpupuri sa Diyos. May panibagong pag-asa. Malaya sa mga nakasanayang pang-araw-araw na gawain at nagkaroon ng bagong direksyon patungo sa Amang nasa langit. Mayroon ng sinusundan. Di na nagsosolo. Hindi na siya nag-iisa. Sa araw-araw nating buhay, kapag nahaharap tayo sa kasalanan, kabiguan, pagkadismaya, tignan natin ang palatandaan na iniwan ng Diyos sa atin upang tayo din ay maniwala. Nandiyan ang mga sakramento, ang kanyang salita, buhay ng mga testigo ng kanyang pagmamahal, mga alaala na pakikipagtagpo ng Diyos sa atin na marahil ay di natin pa naiintindihan ng lubos noon. Ang walang laman na libingan ay palatandaan na ang libingan ay di katapusan. May muling pagkabuhay. Yung inaakala natin na katapusan na ay maari palang maging bagong simula. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, lalong-lalo na ang pag-ibig na pinadamo mo kay San Juan na binabahagi sa amin. Mabigyan kami ng mata ng may pananampalataya na tignan sa pagiging aban ng sanggol na nasa sabsaban sa kahirapan, makita namin ang kapangyarihan na bumuhay muli sa nakapakong tagapagligtas tungo sa kaligtasan, tungo sa kaluwalhatian. Masiguro namin na kami minamahal at kasama ni San Juan Evangelista sa pagbabahagi sa kapwa ang bagong buhay na natanggap namin. Lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.